Amen. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo nga lami day kayo no. Ang giawit na to. Na kung mamatay, mabuhi ka. Kung magantos, maghari. Niya nang ganting himaya makabot sa mudaog. Niya tong buntag sa kasadya. Kung agalon mo ingon. Oo, nikuyog ka nako. Oo, nikuyog ka nako. Hangtod gayud sa Kalbaryo. Amen. Namiya kayo, no? Amen. Oh, Ginoong Isus. Kaluy imay Ginoo. Nasyahin may dugang. Kuyog ilminimo diya sa Kalbaryo. Kanang panahon. Oh, Ginoong Isus. Sa among kaugalingon, wag gid may kahimuan. Kung sa muduol gid minimo. Oh, ikaw ang supply sa kinabuhi. Mabuhi may tungod nimo. Oh, Ginoong Isus. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Karong buntaga kami may napahatan. Pero I believe kaning ato ang tun-an karon di na kay na po ni mapalawman kay napalawman na ligmayo atong miyagi. Pero katuo ko nga ang Dios naituyo o gipahilo na gyud manong naay pagpamulong karong adlaw. Buot sa Dios nga suplayan ta. Usa salamat sa Ginoo. Muliso ta sa atong nasagol nga espiritu no aron makasulod ta san pa atong kaugalingon atong buksan no aron gyud masangkapan ta. Amen. Salamat sa Ginoo. Nanata sa life study of Galatia message 10 no atong una murag kaingon ko nga dugay-dugay pa siguro ko mapahatan kay mag-ura man ko atong message 7 ako si Tatay Kadyo ug si Brad Dante na namulong. Pero salamat sa Ginoo napahatan na punta nga mamulong karon mga igsoon. Amen. So ang atong uluhan mga igsoon sa message 10 ngun siya dili na ako kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Amen. Pamilyar kayo no? Pamilyar kayo nga verse ang Galatia 2:20. Ilansang nako ni Kristo, nauban ni Kristo o dili na akong nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. Atong miaging simana giskutan man no? This is one of the basic and strong item in God's New Testament economy. No? Usan siya ka basic o sukaranong butang ligon diya sa bagong God's New Testament economy. Nga dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi. Si murag pamilyar kay nato pero ingon si Brother Ron kani daw familiarity sahay mag-mislead na to. No? Yun siya, familiarity may blind us to the mystery. Sa mystery nga naaani nga bersikulo mga igsoon. Atong basahon ang unang paragraph, no? Dunganan na to mga igsoon. Inilang nga bersikulo ang Galatia 2:20 na ang usa ka sukaranong mga butang sa pamatigayon sa Dios sa bagong tugon. Dili na ako kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Sigon sa pamatigayon sa Dios, dili ka angay mabuhi. Si Kristo na hinuon ang mabuhi sa sulod nato. Sukarano nga espiritu kini sa kamatuoran sa ebanghelyo. Apan dili gusto igo ang pagsabot sa kadaghanan sa mga Kristohanon
sa ipasabot sa Panginoon nga dili na ako, dili si Kristo na. Amen. So daghan biday gihapon mga Kristohanon nga wala pa kasulod sa tiunay nga kahulugan ani nga bersikulo. No? Sahay mabuta ta tungod sa atong familiarity sa maong bersikulo. No? Dili na si Kristo ang nabuhi, dili na kita ang nabuhi, kundi si Kristo na ang nabuhi sa sulod nato. Munang nakaingon ang uban nga kinahanglan mapulihan. No? Mapulihan kuno. Kung ingana ang konsepto mga igsoon, mapulihan, siguro daghan ligay nato nga wala na kadangat sa kinabuhi karon. Kay sa una pa natuma na, nabalik na, kay gipulihan man. No? Siguro kung maingon lang ang bersikulo Galatia 2:20 nga gilansang nako sa cross uban ni Kristo, og dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi sulod nako, pwede siguro na makaingon ta gapulihan yun. Pero naa may sumpay yun. No? No, it is Christ who lives in me, and the life which I now live in the flesh, no, I live in faith, the faith of the Son of God who loved me and gave Himself up for me. So muna ang tibuok, no, pamulong sa Galatia 2:20. Wala na human sa it is Christ who lives in me. Naingon man siya, and the life which I now live. Subot pasabot, ang unang ay namatay, o naanapoy sunod nga ay, bagong ay nabuhi. Pero kung maingon na ta, ang bersikulo taman lang siguro dito sa it is Christ lives in me, pwede siguro maingon ta nga exchange life. No? Kaya wala naman. Natapos naman ang atong unang ako, itapos na. Munang salamat sa Ginoo, wa na human dito. No? Salamat, gipatinaw ni. Atong mayang simana, muna gipatinaw na yun eh. Pero gusto pa ang Diyos nga mamulong sa taliwala na ito karon. Amen. Salamat sa Ginoo. Dili binayloang kinabuhi. Kay wala man kini patinaw, dunay mga Kristohanon, lakip na ang pila nga Kristohanon magtutudlo, nga naguna-una nga nagisgot ang 2:20 sa giingon nga gibayloan kinabuhi. Matod pa ning una-una gipulihan ta ni Kristo. Nisulod si Kristo o nipahawa ta. Matod pa sa una-una sa gibayloan kinabuhi, makaluluoy ang atong kinabuhi ug labi pang maayo ang kinabuhi ni Kristo, busa bayloan yun nato ang atong kinabuhi sa kinabuhi ni Kristo. Sa makita unya nato sa yok kining una-una. Amen. So daghan kayo, bisan ako atong una ngayon do bayloy yung kaniyang kinabuhi Ginoo, kaya piki gyud. Piki gyud ang kinabuhi. Pero bisan karon kinsa may moingon karon nato nga maayo ang atong daang kinabuhi. Kinsa may mopataas ang kamot kung moingon tag maayo. Angkon gyud ana mga igsoon, no? Moingon juga sa galingon nga wa jud ayo, pulihi jud ko Ginoo. Angkon ta, di ba? Pero sulay kuno imong tapad ug surahe, maot jud kay ka. O di ba ikaw may suryahan sa mong tapad, wa jud ayo. Madawat ba nimo wala may igsoon? No? Madawat ka nimo nga laing tao musulti nimo nga maot ka? O ikaw may istorya, di ba ka mo pila ka tuig mo ulay na? Bisan pag magtiayon. No? Kay tungod wala mo ayo. Pero dili pasabot nga bayloan ni kinabuhia sa kinabuhi sa Dios. Gani sa atong imar, kinahanglan iya maning gipausbaw, iyang ipadato o iyang gitransforma pinaagi sa habog nga kinabuhi, itransforma ang ato ang ubos nga kinabuhi.
So wala gipulihan. Gipausbaw pa hinuon. Amen. Salamat sa Ginoo. Munang kung maingon ta karon nga pulihan, sayop gyud kana. Pero karon kay naa naman siya, nausa man nato. Mutanaw na po sa atong kaugalingon. Sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, na praktikal ba ni sa atong pagsinati? Nasayod ba ta nga nananay usa kinabuhi uban sa Ginoo? Nasayod man ta, di ba? Munang ingon si Brother Ron, ang pagkapamilyar nato dili igo. Kung dili kinahanglan ta mosulod yun, mahimong kasinatian nato kani nga pagpamulong sa Ginoo. Kay mao gyud ni ang tinuod o sukaranong butang diha sa iglesyanong ginabuhi. Dili na akong nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. No? Salamat sa Ginoo. Wala magisgot ang Galatia 2:20 sa biloag kinabuhi. Niingon si Pablo dinhi nga dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Unya niingon pagyud siya nga ang kinabuhi, ang sumpay. Nako karon sa unod, gikan nabuhi nako sa pagtuo sa anak sa Dios. Sa usa ka bahin niingon si Pablo, dili na ako ang nabuhi, sa laing bahin niingon siya nga gikinabuhi nako. Gikinabuhi nako kun huna-unaon nimo kining bersikulo sa kinatibuk-an makita nimo nga walay una-huna dinhi sa gibayloag kinabuhi, dili pagbaylo ang gipakita dinhi lalom nga misteryo hinuon kini. Dili binayluan kundi dunay union, joining, pagkausa, no, sa duha ka kinabuhi. Ang habog nga kinabuhi nausa sa ubos nga kinabuhi. Gipausbaw ang ubos nga kinabuhi, gitransforma, no, aron mahimong usa ka kinabuhi ug usa ka pagkinabuhi. Men, salamat sa Ginoo. Munang ginan man ta ang ato akong iglesiyanong kinabuhi inang angkon. Una, nausa ta sa Dios, union. Dayon nasagol kanang 3-in-1 bitaw nga kape. Kung imo nang kutawon, di na nimo na malain. Pero imo gani nang nayuban na nga ilain tong creamer, ilain tong kape, ilain tong sugar. Pero gisagol siya. Ang katapusan na mahitabo sa bagong Jerusalem mo na ning incorporation. Panagtagik nga wa na gyoy magkabulag, wa na gyoy iya sa natural. Usang pagkinabuhi, usang kinabuhi o usang pagkinabuhi. Karon doon na tayo pagtilaw. Matilawan na to sa diyang mulisot na sa ato ang nasagol nga espiritu, doon na tayo usang kinabuhi o usang pagkinabuhi. Mingon na lang tagpagtilaw, hindi man guna to mamintinar. Kung nata sa meeting, murag lami kayo, murag tagkuhan, pero na ba gani panahon? Bisag na ata sa meeting, ang atong una-una, wala sa meeting. Kanus ako ni mahuman, kay muhapas ko itong gauting karon. Ligog dagat, no? Salamat sa Ginoo. Amen. Pinaagi ra gyud diay sa pagdiso sa atong nasagol nga espiritu, no? Mausa ta sa Dios. Amen. Gipakita na nato nga nagpadayag ang basahon sa Galacia sa sukaranong mga kamatuoran sa pamatigayon sa Dios. Sa Dios sa bagong tugon. Ning sukaranong mga kamatuoran nakita sa 2:20 na labing sukaranon kay sukaranon man kayo ang kamatuoran nga dili na ako kundi si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. Misteryoso sad kini o kay misteryoso man wala kini masabti pag-ayo sa Kristohanon sa tanang siglo. Busa mga muyo gyud ta sa Ginoo nga ipatin-aw niya kanato kining sukaranong kamatuoran. Amen. Salamat sa Ginoo. Kanang pagpatin-aw mga igsoon, usahay kung magbasa lang ta, di na to ni matinawan. Pero kung dalon gyud ta sa sinatian, makaingon gyud ta, Ginoong Hesus. No, dili giday ko angay mabuhi kundi ikaw binang mabuhi sa sulod nako.
Kay sa tanang panahon kung kita magkinabuhi ta sa atong kaugalingon, kaning atong natural, dagang panahon pakyas kita. No? Makahimo magaling ta pero sa unahan gyud pakyas kita. Pero sa dihaan mo duha ta, uban gyud sa atong iman karon, lugwa sa pagdihog sa espiritu. No? May minaw na to, murag nay panahon nga murag pakyas, pero di ay pahiluna sa Ginoo kay iyaan ang gimbutan. Gulugwa na siyang pagdihog. Amen? Bisan karon mara magpike pero sa atong sunod malinawon ta. Kaya naman iya lugwa sa pagdihog sa espiritu. Amen. Salamat sa Ginoo. Amen. Salamat. Amen. Nalang ko'y sahod mga iso. Taas mo po ng oras, no? Taas man ang oras, dahil mong panahon, taas-taas, para unya. Depende po sa sunod nga mamulong. Amen. Amen. So, in versikulo una, ang Galatia 2:20 nga it is no longer I. So, dili na kuno ako. Namatay na ang daang ako. Sumala sa kingon sa Roma 6:6. No? Knowing this, that our old man has been crucified with him, that the body of sin might be annulled. Aron di na punta mahimong ulipon sa sala. Subot pasabot, kaning Romans 6:6, nag-isigutan rin nga old I, mo ni ang old I sa Galatia 2:20. No? So, ang unang I, namatay na. No? The old I, nag-ingon diri, it is not, the old I in Galatians 2:20 is not the soul itself, but the life of the soul, which has been counted by God as hopeless, and has been put on the cross and crucified with Christ. Kaning unang I diri sa Galatia 2:20, ang daang ako, hopeless ni atubangan sa Dios o na gilansan na ni uban ni Kristo didto sa cross. No? Mo ni ang unang I. Mo ni ang sa Roman 6:6. No? Gilansang ni kay hopeless man ni unya dagang panahon nga naulipon ta sa sala tungod aning daang I. No? Naulipon ta. Naingon si Paul nga gusto ta siyang buhat og maayo, pero ang iyang nabuhati man noon mao. Sukwahi man sa iyang gusto. Tungod kay naulipon ta sa sala, aning daang ako. Mo nang gilansang ni Kristo, gilansang ni uban ni Kristo dito sa cross. No? And the life which I now live. So, what pasabot? Wala giwala, kundi na gihapon. Yung dili siya, it is Christ who lives in me. Although si Kristo ang nabuhi, pero nabuhi siya sa sunod na to. Bot pasabot, maapaghapon ta. Wala ta nawala. And the life which I now live, ang akong kinabuhi nga akong gikanabuhi karon sa unod, ikinabuhi nako sa pagtuo sa anak sa Dios. Dahil ang pagtuo ng mga igsoon, dili ni ato. Sayod ta. No? Dili ni ato ang pagtuo. Kay kita mismo, kaning atong daang ako, wala ni pagtuo. No? Wala ni bisan gamay nga iya ni Kristo. Walay Diyos nun. Walay iya sa Diyos ang daang ako. Munang gilansang ni uban ni Kristo. So, kaning pagtuo diay, dili ato, kundili gasa sa Dios. Kay gigasahan man ta, mintuo man ta, nakabaton ta sa iyang kinabuhi. Kay nakabaton man ta sa iyang kinabuhi, ang daang ako, gilansang na. O naa na tay bag-ong ako, nga atong ikinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo. Sa Galatia 2:20, na footnote ani mga igsuon, sa footnote ingon siya diri. We have died in Christ,
through His death, but now He lives in us through His resurrection. His living in us is entirely by His being the life-giving Spirit. This point is fully developed in all the following chapter. Jesus. The I, the natural person, inclines to keep the law, that it might be perfect. But God wants us to live Christ, that God might be expressed in us through Him. So, I be crucified. Hence, God's economy is that is the I be crucified in Christ's death, and that Christ live in us in His resurrection. No, so but pasabot nga aron makakinabuhi ta sa kinabuhi nga iya gipaambit diri nato muna nakabaton ta og pagtuo. Kaning atong pagtuo mo'y palagianan aron makabaton ta sa iyang kinabuhi. Although ang pagtuo siya man pod mismo. So sa dihang nabatunan nato ang iyang kaugalingon, at the same time nakabaton pud tag pagtuo kay siya man na sa iyang kaugalingon nga gi-impart diri nato. Amen. So atong usahag basa ning ang daang ako ang bagong ako ning unang paragraph mga igsoon. Ipakita nato ang si Pablo ning bersikulo Amen. Dianta sa Roma 6:6, nagilansang na sa krus pa ni Kristo ang daang tao nato. Ang pagkanta ng bersikulohan nga makita ang daang ako, apan nabuhi ang bagong ako. Ay, daang ako, bagong ako. Galatia 2:20. Ilansang na sa krus, subahan ni Kristo ang daang ako, itapos na. Busa, makaingon si Pablo, nabili na ako. Apan, nabuhi niyapon ang bagong ako. Tungod nini, makaingon si Pablo, kinabuhi. Amen. So, laro na kayo mga igsoon. Actually, kung basahon na doon no, makasulod na kita. No, makasulod na kita sa pagpamulong sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo. Ang pangutana lang karon sa atong kasinatian, kinsa man ang nabuhi karon atong pagkinabuhi ba? Kinsa man ang nabuhi? No? Actually, dili punta no, moingon siguro ta usahay ako, ang daang ako, usahay ang bagong ako. But actually, gitapos na yun ang daang ako. Gitapos na ang daang ako. Naay panahon nga makabuhat no? Pero kabantay mo nga lagi mo tuto ninyo. Sa una nga patakadangat, suko yun. Pero di pasabot nga nakadangat na ko, di na ko masuko. No? Suko gyapon no? Suko gyapon. John 17:23. Ingon siya diri, I in them and you in me, that they may be perfected into one. That the world may know that you have sent me and have loved me, love them even as you have loved me. But pasabot, ingon siya, I in them. Ako na nila, o ikaw na nako. That they may be perfected into one. That they may be perfected. Perfect na ba ta mga igsoon? Dili pa, di ba? That they may.
Buot pasabot mga igsoon, dunay process. So sa diha nakadawat ta sa kinabuhi sa Dios. Naanatay bag-ong ako. Naanatay gipausbaw, gipadato o dunay process. So sa diha nakadawat ta sa kinabuhi sa Dios. Naanatay bag-ong ako. Naanatay gipausbaw, gipadato o gitransformang bag-ong ako. Dili pasabot nga hingpit na ta karon. Di pa kita hingpit. Kay kung hingpit na punta ron, aning balik nga ang Ginoo. Di pa man. Wala pa man tungod kay wa pa pod tanan. Andamon ta. Munang panahon na pagi panahon nga masuko ta. Pero ingnan ta nga muliso kita sa atong nasagol nga espiritu. Sa una masuko man kita. Ako masuko gyud. No, masuko gyud. Masuko gyud. Nya upungan, di gyud mapungan kay kinahanglan gyud masuko gyud ko. Muumot ko ani udi ko mapungan. No, suko na ta. Ay ano pungan ng kasuko sa una bro? Kay mapugnan gani murag mamula nga masabot. Pero karon maningkamot kung galing ana mong dili datong kaugalingon pero tingala ta nga nagoy mo control mo constrain sa to nga dili gani pabukaon nga pabukon nga atong baba aron lang gyud dili makagawas ang mga pulong nga makaguba kadaot. Pero naapata sa pusiso. No? Kaya sa John, sa John 17:22, muna yung nakabuhat na to, ngun siya di, and the glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one. So, salamat sa Ginoo, no? Kaya na naman tayo kinabuhi sa sulod, ang nadawat na kinabuhi ni Kristo, gipaambit po niya diri na to. Mo nang makabuhat na ta sigon sa kabubuton sa Dios. Sa dihang magbansay ta sa atong nasagol nga espiritu. Amen. So, ang daan ako wala na. Gitapos na. Gitapos na ba? Gitapos na. Gitapos na. Amen. So, munang salamat sa Ginoo, no? Ang atong pagkinabuhi karong panahon na grasyahan tag kaluyan sa Ginoo nga manaagin ta sa praktikal nga pagkausa sa espiritu nga igsoon. Kanya ang atong pagbuhat wagi gidunta tanan lugwa gidunta sa paglihog sa espiritu. Amen. Isgutan pag yun nato karon ang kalainan sa daang ako o sa bagong ako. Kay suhito naman kayo ta. Suhito na daw. Sa 2:20, ibaliwala tingali nato kining bersikuloha. O maguna-una nga nakasabot na tani ini. Apan unsa may kalainan sa daang ako o sa bagong ako. Sigon sa natural nga pagsabot, mingon ang uban nga dautan ang daang ako. Samtang ang maayo ang bagong ako. Munang isalikway gyud nato kining una-una. Walay iya sa Dios ang daang ako, samtang nakadawat sa Dios nung kinabuhi ang bag-ong ako. Na bag-ong ako ang daang ako kay nadugang man ini ang Dios nga kinabuhi. Ang ako nga gitapos na mao ang ako nga walay pagka-Dios. Ang ako nga nabuhi na pa mao ang ako nga gidungagan og Dios. No, dunay dakong kalainan dinhi. Gitapos na ang daang ako. Ang ako nga walay Dios. Amen. Apan nabuhi paghihapon ang bagong ako, ang ako nga naanaa sa pagkabanhaw sa daang ako. O dungagan og Dios. Sa usa ka bahin, gitapos na si Pablo. Apan sa laing bahin nabuhi pa ang nabanhaw Pablo. Ang Pablo nga dunay Dios nga iyang kinabuhi. Amen.
sa pagdawat nato ni Kristo, ingon nga atong kinabuhi, gibautismuhan ta. Sa pabautismo nato, sa paglubong nato sa tubig, gitapos na ang atong daang ako. O sa atong pag-awa sa tubig, nabanhaw na ta uban ni Kristo. O nang naa na tayo kinabuhi karon, ang kinabuhi nga mao ang bag-ong ako. Amen. So, ayaw mo padala ng daang ako. Gitapos na. Ingon dire, no? Gitapos na ang daang ako, ang ako nga walay Dios. Amen. Salamat sa Ginoo. Di ba ta malipay ana nga igsoon? Nga naa na tay kinabuhi sa bag-ong ako o gitapos na ang daang ako. No? Amen. Salamat sa Ginoo. Ingon pa diri, dunganan na to basa mga igsoon kaning sunod nga paragraph. Tungod sa pagsalikway nila sa kahayag, panula Diyos paganan, dili na kawa. Isip tinuod nga mga Kristohanon, ipanganak na sila pag-usap. Sa ipanganak pag-usap ang tao, dili siya mawala, malaglag. Nagpasabot, panganak pag-usap, nga madunggan ang Diyos kanato. Amen. Pag-anak pag-usap, nadungagan niya karon. Natapos na ako mismo nga walay Diyos. Kini ang daang ako, ang daang tao nga gilansang nasa krus uban ni Kristo. Apang sukad, magkamot, amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Daghan kayong ako. Amen. Amen. Ngog nawala lang ako, daghan ning ako ani. Amen. Salamat sa Ginoo. Gitapos na ang daang ako. Ang Dios na mulong gitapos na. Galing lang sa atong pagsilati, mura mangud gihapon tag na ay nabuhi na ang daang ako. No? Kay gi-process pamanggod mga igsoon. Pasabtan nato na sa unahan natong pagpahimulos karon. Nganong naa pa man gyud daang ako. Mura man gyud naa pa. Pero gingna naman data nga gitapos na. No? Men, salamat sa Ginoo. Men, salamat sa Ginoo nga naa na gyud ato gyud ang kuptan mga igsoon nga wala na gyud ang daang ako. Gitapos na gyud ang daang ako. Ningon si Pablo, no? Kay ngano, sa kasinatian na to. Kumingon tag wala pa natapos. Ang kinabuhi, ang daang ako, walay iya sa Dios. So, ang imo abang pagkinabuhi karon, bisag nasuko ka wala na kay Dios. Na, so kung pasabot, wala na gyud ang daang ako. Galing lang pasaunahan. Nabuhi uban ni Kristo. Amen. Amen. Ato lang ning dungagan basa ay dunganan ug basa mga igsoon. Ningon si Pablo sa 2:20, si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Sigon sa una-una sa gibiloang kinabuhi, gitapos ang kinabuhi si Kristo ang nabuhi. Apan magkinahanglan ta mas hingpit sa kahulugan sa pag-ingon nga nabuhi si Kristo sa sulod nato. Medyo sayon na sabton nga nabuhi si Kristo. Apan lisod sabton kung giunsa pag sulod nato. Wala kini magpasabot nga gilansang na sa yes. Sa usa ka bahin si Kristo ang nabuhi, na siya nabuhi sa sulod. Amen. Salamat sa Ginoo. Wala na.
Wala na ta nabuhi, si Kristo na ang nabuhi, pero nabuhi siya sa sulod na to. Naagihapon ta. No? Naagihapon ta mga igsoon. Aron makasabot yun sa pagkinabuhi ni Kristo sa sulod na to, mubasa yun ta sa Juan 14. Sa wala pa namatay yung nabanhaw si Ginoong Hesus, ningon siya sa mga tinunan, tungod kay nabuhi ko, mabuhi sa mo. Sa 19, nabuhi si Kristo sa sulod na to, sa pagkinabuhi niya nato uban niya. Wala na kinusarang nabuhi si Kristo. Nabuhi siya sa sulod nato o uban nato. Nabuhi siya sa pagkinabuhi niya nato uban niya. Sa pagkatinuod yun, kung dili ta mabuhi uban niya, dili siya mabuhi sa sulod nato. Wala man ta higpit yung giwala. O wala may luhi ang atong kinabuhi sa Dios nung kinabuhi. Nabuhi gihapon ta, apan nabuhi ta uban sa tulo sang Dios. Ang tulo sang Dios nga nagpuyo karon sa sulod nato, nagpakinabuhi nato uban ni Kristo. Busa nabuhi si Kristo sa sulod nato, pinaagi sa pagkinabuhi nato uban niya. Amen. So duna joy pagkinabuhi nato uban niya. So kung dili ta mabuhi, dili pud mabuhi niya, dili pud siya mabuhi sa sulod na to. Amen. So mo ni giingon sa sunod mga igsoon nga paragraph, mo ni gitawag og grafting life. Naiskutan ko nato ato may semana. Grafting. No? In Romans 11, ngayon sa dito ang katong ihalas nga sanga sa ulibo gisumpay sa maayo o healthy nga kahoy ulibo. So, ginanta ito ngayong semana nga ang duha, ang sanga o ang punuan, gisumpay. Ang punuan, giputol. Ang sanga, giputol. Ang punuan, si Kristo, giputol. Giputol siya, pinaagi sa paglansang niya sa krus. Ang sanga, kita, nga mga sanga sa daan nga ihalas nga olibo, giputol, pinaagi sa paghinulson nato sa atong mga sala o sa pagdawat nato niya mga igsoon. O mo nato'y pagsugod sa pagsumpay. Gisumpay na ta. So, nagyapoy kita. No, kung wala lagi kita, wala lagi ako, wala ko dilis mga tubangan ron. Si Kristo lagi na eh. Pero naapamanggoy kita. No? Nag-istorya mo ni Fred Lolo yun niya. Nang ikapoy na yung kayo. Pulihin na yung Ginoo. Kung bagong na yung Ginoo, yahay ka, katuran? Pero dili mo po din nana. No? So, salamat sa Ginoo, ang kahoy, ang sanga sa ihalas na olibo, gisumpay sa maayo o healthy nga olibo, kaupuno ang olibo, aron magkinabuhi sila nga usa. Ang punuan sa olibo, maayo olibo, mabuhi siya, no? Mapadayon sa kinabuhi, tungod sa kinabuhi, nagisumpay sa punuan. At the same time, ang sanga, gikan sa ihalas na olibo, mabuhi po siya, tungod po sa punuan sa maayong olibo, nga gisumpay diha niya. Bot pasabot, dili duha ka kinabuhi, kung dili ikaw og si Kristo, kita og si Kristo, dunay isa ka kinabuhi o usa ka pagkinabuhi. Usuyog kas kadato ni Kristo. Unya, ang atua pong pagkinabuhi, pagpadayan ni Kristo, tungod kay ato masyang gisuyog, ingon nga supply sa kinabuhi. Unang, madayan siya sa atong pagkinabuhi. Pero dili po ta magkinabuhi niya, ang magpadayag ang ako. Di na lang itong daang ako, kikitapos naman to. Kaning ako.
Ang bagong ako mong ikamulo pa transforma mga igsoon. Munang giingnan ta nga magdumili gyud ta sa atong kaugalingon. Muliso sa atong nasagol nga espiritu. No? Okay, nabukat mo kay ang daang ako kay gitapos mong wala mong gito iya sa Dios. Pero salamat sa Ginoo bisan nga na mga igsoon ng atong kahimtang. Naapa man gyud ning pagkinabuhi nato nga magsalig ta ning atuang natural ba nga kahimuan. Magbuhat ta sa tanang butang sigol sa ato ang kaya man ako ako ra ni. Ay harata mo surrender mo ato Ginoo kung wa na kitay kahimuan. Sa daghang panahon ana mga igsoon, bisan mamulong aning tunga, lisod kayo ba? Ya Lord, di ko kabalo ani mamulong. No, di mo may kabalo ani, wa gid may kahimuan. Duol gyud hapa gyud Ginoo. Murag si Moses bitaw, hapa gyud ka. Kay ngano dili man ni amuang kahimuan, wala mi kahimuan nga mo supply. Ug wala mi ana, ikaw ra gyud ang makahimo. Ikaw ra gyud ang makahimo, Ginoo. Unang salamat sa Ginoo. Pero ang Dios di pud siya kahimo kung walay tao. Kay ang punuan dili pud na mapadayon kung walay sanga. Unang salamat sa Ginoo, do na tay usa ka kinabuhi, no? Usa pod usa ka kinabuhi o usa ka pagkinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo. Sa makausa pa, makatabang sa pagsabot nato ang lagway sa pagsumpay o grafting. Masumpay na sa mapungahong kahoy ang sanga, mabuhi gihapon kanang sangaha. Apan dili kini mabuhi sa iyarang kaugalingon kun dili pinaagi sa kahoy nga gisumpayan niini. Labot pa, mabuhi ang kahoy diya sa sanga nga gisumpay ko niini. Nagkinabuhi na karon ang sanga sa sinumpay kinabuhi. Nagpasabot kini nga nabuhi kini dili sa kaugalingon niini kun dili pinaagi sa kinabuhi sa kahoy nga gisumpayan niini. Labot pa, kaning laing kinabuhi, ang kinabuhi sa mabungahong kahoy wala makinabuhi sa iyang kaugalingon kun dili pinaagi sa sanga nga gisumpay niini. Nabuhi diha sa sanga ang kinabuhi sa kahoy. Sa kapulihay usara kinabuhi o usara pagkinabuhi ang sanga o ang kahoy. Sa maorang prinsipyo kita o si Kristo usara sa og kinabuhi o usara pagkinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo. Atong tungan basa ang sunod nga paragraph ng igsoon. Niingon si Ginoong Hesus kawan sa Sintay City, maingon nga kilala ko sa buhing amahan, kung nabuhi ko tungod sa amahan. Ingon man sa ang taon nako, mabuhi sa tungod nako. Amen. Yes. Amen. Amen. Sige, padayon mga igsoon. Sama ra kini sa relasyon nato ni Kristo karon. Dili duha ang kinabuhi nato og si Kristo. Usa ra hinuon ta kinabuhi ug usa ra pagkinabuhi. Nabuhi ta pinaagi niya ug nabuhi siya sa sulod nato. Kung dili ta mabuhi, dili siya mabuhi. O kung dili siya mabuhi, dili ta mabuhi. Sa usa ka bahin, itapos na tas, sa lain bahin, nabuhi pagyapon ta. Apan wala ta mabuhi, wala siya. Nabuhi si Kristo sa sulod nato, ug nabuhi ang uban niya. Usa itaw siya, usarag kinabuhi, o usarag pagkinabuhi. Amen. So, klaro na yun mga igsoon. Siya o kita, usara kinabuhi, o usara pagkinabuhi. Kunang umuhatod ang merkado, no? Siya ra ginunta ang atong pagkinabuhi. Tanaw tag cellphone, siya unta, makita unta ta nga siya o kita usarag kinabuhi o usarag pagkinabuhi. Kunang
naigo kay ko, kay kung tanaw kong cellphone, ambis magbasa o kuhan, na may pop-up. No, makaliso na ang datanga, ikaw ang ako Ginoo, usara kinabuhi, usara pag kinabuhi. Di na unta kung mo apil ato. Maka-apil Ginoo ng Ginoo. Kay mo tanaw man ko. Unang murag pamilyan lang inaton pero bukat kayo ang pagpamulog. Kay sa atong pagkinabuhi, wa pa gyud na praktikal. Siguro na panahon, pero dili gyud kanunay. No? So mga wifey, siya ratong pag siya og ato kita usaratag kinabuhi o pagkinabuhi. Siya maskilaan manunta, trabahoan, negosyo, panimalay, taliwala sa silingan, padayag unta nga si Kristo og kita usarag kinabuhi o usarag pagkinabuhi. Pero nasayon ta nga wala pa tana sa sukdanan. Wa pa tayo abot sa sukdanan sama sa sukod ni Pablo na makadeclare siya, I am crucified with Christ and it is no longer I who live but it is Christ who lives in me. Wala pa tana. Pero naglaom ta nga moabot gyud tana. No? Until we all, arrive. Until we all arrive at the oneness of faith. So, maabot yung daanan ng sukdanan mga igsoon. Mao bitaw ng matagtigom na kita. No? Naimar, mangimar kita. Naay panahon nga maluya ta. Pero muliso kita, mubalik kita pagpahimulos. No? Naipipila ka mga igsoon, yung pahulay. Kay dili na pisikal na bang ni pahulay, wala sa nagpakita tigom. Okay, na siguro ana takibalon ang pulay rason. Pero maabot din ang panahon. No, nga mubalik kita niya. Mubalik kita sa pagpahimulos. Nga naman, usara tag kinabuhi o usara tag pagkinabuhi. Bisan pag magluya-luya ta, ang Diyos imong maluya. Unya naa naman siya sa atong sulod. Bisan pag unsa atong langatan, mubalik man ka sa kanhin mo. Ay lang paabuta nga kung sa parabol pa maputol kuno tong sa kabanog, maputol lang iyang pisik. Buot pasabot kamatayon. Kana lang. No, nga labi nimong pauyon sa kalibutan niya. Maputol na ang pisi, mawala na ka sa pakikambitay, kana lang. Pero karon, naapatay dakong kay gayunan mga igsoon. Nakita man yun, ang tuyo sa Diyos, nga masama man yun niya sa kinabuhi o kinaiya. Adi po na siya musugot, nga kita nausalan niya kinabuhi o pag kinabuhi, o niya sa kapulihay, no? Kapulihay, mawala po taghihapon. Di na siya masugot. Wa na biyay makabulag na to. Wala na. Munang salamat sa Ginoo. Men, sunod mga igsoon, itong usahan ng pagbasa, ang sunod paragraph mga igsoon. Namatay sa kasuguan. Dadiha niya sumala sa pamatigayon sa Diyos. Namatay ta diha ni Kristo tungod sa pagkamatay. Apan karon nabuhi siya sa atong sulod tungod sa pagkabanhaw niya. Ang pagkinabuhi niya sa sulod nato hingpit yun tungod sa pagka-espiritu niya nga tagatag og kinabuhi. Hingpit nga giugmad Amen. Namatay sa kasuguan. Amen. Ang Diyos sa sayod mga igsoon nga sa atong kaugalingon, no, wala gyud tay kahimuan, no, nga mamatay ta diha sa kasuguan o mabuhi ngadto sa Dios.
wala gid tay kahimuan ana. Mao nang nahimo siya ang espiritong tagatagog kinabuhi, nagpasurok o nagpatuhog sa iyang kaugalingon diri nato aron kita maluwas o mamatay sa kasuguan. Ang kasuguan mga igsoon nagdala nato na nakatabang aron ma-preserve bata, mahimo tang maayong tawo, kalagad maka di ta kabuhat og dautan, maka isang tuod og ginanta nga katong pulo kasugo matuman sa wala natuman pero nahimo kang maayong tawo. Pero sa pag-abot ni Kristo, giwala na niya ang kasuguan. Siya ang realidad sa kasuguan. Nga naa na sa atong sulod. O makatuman na ta sa tuyo sa Diyos. Amen? Unang makakontakta niya, makapahimulos ta niya, dayon makakinabuhi ta. Diha niya mga igsoon. Tungod kay siya naa na sa atong sulod. Eh kung wala pa siya nahikay, pero katong sa experience of life or sa knowledge of life, bisan kuno wala nahulog ang tao, nagkinahanglan gyud gihapon siya sa kinabuhi sa Dios. Bisan pag wala nahulog, wala nakasala ba? Kinahanglan siya paambitan gihapon sa kinabuhi sa Dios kay sa tuyo nga mahimo ang tao nga pagpadayag sa Dios. Ang kalainan lang siguro dali ra to pahuman, may manhulog. Dali ra ang buhat sa Dios. Pero kinahulog man unang naabtan ta karon. Naabtan ta mga igsoon. Unang salamat sa Ginoo. Kay gipili na mabutan niyang daan sa wala pa kanahunan mga igsoon. Amen. Sa John 14:20 in that day you will know that I am in my Father and you in me and I in you. So ato ni na-discuss kanya mga igsoon. Amen. Sa last mga igsoon, nagkinabuhi sa akong portion, kung niya ang last mga igsoon, last na portion, nagkinabuhi ni Kristo. Gustong mutuman sa kasuguan ang ako, ang natural na tao, aron mahingpit ko. Apan buot ang Dios nga magkinabuhi ko ni Kristo, aron mapadayag ang Dios diha nako, pinaagi niya. Busa ang pamatigayon sa Dios, mao nga ilansang sa krus ang ako, sa kamatayon ni Kristo, o mabuhi si Kristo sa sulod nako. Sa iyang pagkabanhaw. Ang pagtuman sa kasuguan, pagtuboy man, ninilabaw sa tanang butang sa akong kinabuhi. Ang pagkinabuhi kang Kristo, paghimo man kaniya nga sentro sa akong kinabuhi. Paghimo man gani kaniya nga tanan kanako. Igamit sa Dios ang kasuguan sa pagbaton sa iyang piniling katawhan alang ni Kristo sa usa ka panahon. O sa katapusan sa pag-aga kanila ngadto ni Kristo aron madawat nila siya nga kinabuhi o ikinabuhi siya isip pagpadayag sa Dios. Kay niabot naman si Kristo, gitapos na ang kagamitan sa kasuguan. Usa pulihan yun ni Kristo ang kasuguan sa atong kinabuhi aron matuman ang walay katapusang tuyo sa Dios. Amen. Salamat sa Ginoo. Unang magkinabuhi ta, tuyo yun. Nga matuman ang iyang tuyo. Nga matuman ang iyang tuyo, kinahanglan mamatay ang atong daang ako. O mabuhi ang atong bagong ako diha sa pagkabanhaw ni Kristo. Mamatay na tao ba ni Kristo o nabanhaw pud tao ba ni Kristo? Muna ingon sa Filipos 3:10, ingon siya dito, oh Lord Jesus, to know Him in the power of His resurrection. Lord Jesus, kung masawan mong igsoon para dito masipyat. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. To know Him in the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death.
So, munang nakabaton ta sa iyang kinabuhi, nanay palagyanan, nga hingpit ang makaila sa Dios, pinaagi sa atong pagsinati diha niya, o makabaton ta o naapoy masinati nato ang gahom sa iyang pagkabanaw o makaambit na ta sa iyang mga kasakitan o mahulma ta diha sa iyang kamatayon. Munang salamat sa Ginoo. Pinaagi ra gyud sa kinabuhi nga iyang ipaambit diri nato, mo'y makabuhat no nga aron makatuman ta sa tuyo sa Dios. Munang bisan pag unsao nato, bisan pag mugamit ta aning atong ako, ang atong usganon nga ako, paabot yung panahon nga batukan ta, dugmokon ta sa Dios. Kaya aron gyud sa tuyo nga mabuhi ta uban niya, makinabuhi ta, makakinabuhi ta uban niya, unya mapadayag nato siya diya sa atong pagkinabuhi. Kay sa tuyo man di ay ang Dios mapadayag nato, hiniusang mapadayag rin nato, no? Mahimutang sama niya sa kinabuhi o kinaiya. Unang salamat sa Ginoo, mga Ginoo.